atawin, bugbugin, hanggang sa namatay, ayon sa kalooban ng Ama. Kaya malinaw ang banggit. Ngayon may tinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Sa araw ng lahat ng mga nagsibitawang relihiyon ngayon, kasama na si Suryaning, mga saksi ni Jehovah at ng isang tunay na iglesia, ngunit nailigaw ng isang sugong bulag dahil sa pangungupya at pag-aaral sa Pacific School of Religion, na di umano noong nasa lupa pa lang ang Jesus, nataglay na nito ang pagiging Kristo. Kaya ito po ang dapat nating pag-aralan, suriin. Kayong mga nakakapakinig nito, tatanungin namin kayo, kailan nga ba naging Kristo itong si Jesus? Noong bang ipinanganak ni Maria, si Jesus ay isang nangganap na Kristo? Pansamantala, kapatid. Yan tanong na yan ang iiwan muna natin sa kanila. Sa nakakapakinig ng pahayag na ito, titiyakin natin isang hidwang pananampalataya na ang Jesus noong nasa lupa pa lang ay taglay na ang titulong Kristo. Hidwang pananampalataya yan. Ngayon, ay balikan natin ang paksa. Sa pamamagitan ng Biblia, ang Kristo ay ipinanukala na sa simula pa lang ng Ama, bago nilikha ang lahat ng bagay, at ang paraan upang maisakatuparan ang panukala ay sa pamamagitan ng panganganak ng isang dalaga. At ipinanganak nga si Jesus. Ito ay namatay na inihandog ang sarili, umakyat, umupo sa kanang luklukan ng Ama. Kapatid, ngayong nasa langit na ang Kristo, mayroon bang itinalagang luklukan para sa Panginoong Kristo? Mayroon. At ayon sa Hebreo 1, talatang 3, na binasa natin kanina, nasa kanan po ng luklukan ng Ama, ayon po sa mga pagpapatunay ni Apostol Pablo. Bumaba na ba muli ang Kristo mula sa langit? Ngunit bago mo sagutin yan, kapatid, yan ang ating ipaglilingkod sa ating mga tagapakinig. Kailan naman itinuturo ng Biblia ang unang pagparito ng Kristo mula sa langit na taglay ang kaluwalhatiang kaloob ng ating Diyos? Babasahin ko po ang pahayag sa Mateo 24, talatang 29 hanggang 30. Ito po. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasamang alapap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ayon sa binasa mo, kapatid, anong panahon at palatandaan paririto ang Kristo mula sa langit? Malinaw, kapatid. Pagkatapos daw po ng kapigatian sa mga araw na yaon, darating ang Kristo, sapagkat ang banggit ay at datapwat pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon. Ano daw ang susunod na mangyayari pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon?
Ulitin ko po para mapansin ng mga sumusubaybay sa atin. Karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Pagkatapos ng kapigatian, may mga palatandaang nakita sa langit. Ano pa ang nangyari karakarakang pagkatapos ng kapigatian? Dito po sa talatang 30, babasahin ko po ulit. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Nangangahulugan nga pong darating ang Kristo sa pagkatapos ng kapigatian na magaganap. Anong uring kapigatian itong magaganap sa mga araw na yaon? Ang Kristo po ang sasagot sa kanyang pahayag sa Mateo 24, talatang 21. At ganito po ang nasusulat. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buot sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Isang uri ng malaking kapigatian. Paulit-ulit ba na kapigatian ito, kapatid? Ayon sa talata, kapatid, isang malaking kapigatian na hindi pa nangyayari. At kung mangyari man, ay hindi na mangyayari kailanman. In short, kapatid, minsanan lang to, minsanang kapigatian. Ay sino-sino naman magdadanas nitong minsanang kapighatian na ito? Atin pong alamin, dito rin po sa kapitulong ito ng Mateo, sa talatang 9 at 12. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian. Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita. Ang sabi, ibibigay kayo sa kapighatian. Tuloy mo ba ka, kapatid? At kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. May kausap ang Kristo. Ibibigay kayo sa kapighatian at papatayin at kapupuotan ng lahat ng mga bansa. Bakit? Dahil sa pangalan ng Kristo. Sino ba ang nagtataglay ng pangalan ng Kristo upang malaman natin sino itong kausap ng Kristo? Walang duda, kapatid, yung pong katawan ni Kristo na tinatawag sa kanyang pangalan o ang iglesia na tinatawag ayon sa kanyang pangalan. At sa ibang mga talata, iyong nabautismuhan sa pangalan ni Kristo ang mga nagtataglay ng pangalan ng Kristo. Ang iglesia na tinatawag sa pangalan ni Kristo, ayon dito sa talata, ang magdaranas ng malaking kapighatian. Bukod sa magagalit ang maraming bansa dito, sa katawan na tinatawag sa pangalan ni Kristo, at pagpapatayin, sila ang tinutukoy na kayo'y papatayin dahil sa ating pangalan. Ano po ang resulta ng malaki at minsanang kapighatian ito na nakatakdang magaganap pa lamang? Itutuloy ko lang po ang pagbasa sa talatang 10. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuotan ang isa't isa at magsisibangon ang maraming bulang propeta at kanilang ililigaw ang marami at dahil sa pagsagana ng katamparasanan ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa malaki at minsanang kapighatian ito, para natin ang iglesia na tinatawag sa pangalan ng Kristo, marami